atong the parable of the 10 virgins. Sa parable of the 10 virgins, na siya'y 5 ka wise nga virgins o 5 ka unwise. Virgin, unsa nasa siya ng virgin? Mga putli. So, katong mga virgins nagrepresento sa mga Kristohanon. Hello. Kay ang mga Kristohanon manggod kinatawag sa Ginoo og the bride of Christ. Dapat ang bride virgin siya. Walay tatsa, walay mansa. So nay 5 ka wise, nay 5 ka unwise. So ang gi-comment sa Ginoo katong mga wise. Okay? Kanya kong insight karon to support niya katong the parable of the virgins, how to be wise, how to walk as a wise man or walking in the wisdom of God. Are you following me? Okay. Arita sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Okay? So niyon diha si San Pablo to the Ephesus. Niyon siya, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Okay? Remember, katong mga unwise, wala to sila gawata sa Ginoo. Katurang mga wise, kaya ang mga wise nagdamag og extra nga oil. Katumag og extra nga oil nagrepresenta to sa spiritual readiness. Following the verse of scripture nga to work out your salvation with fear and trembling. Okay? So niyo diha how you walk not as unwise but as wise, making the best use of the time. So gi-exhort ni San Pablo ang mga Ephesus, mga Kristohanon, to walk as wise person, making the best use of the time. Meaning, i-maximize na to atong oras nga napata sa kalibutan, kay kaning kalibutan na puno man siya o kanang gitawag evil. Okay? Because the days are evil. Ug ningon si San Pablo, therefore do not be foolish. Ayaw ko no pakabuang-buang. Kabaw ka, unsa man ang buang-buang o buang. Hello. Amen. Foolish. Sabi niya na buang-buang. Musukura ko kita ingnon tag buang-buang. Hello. Amen. Ningon diya si San Pablo, ang pulong sa Ginoo nag-ingon diya nga kana kunong buang magaingon na siya walay Diyos. The fool says in his heart, there is no God. So it is possible sa Kristohanon maglakaw siya nga murag wa siya ko'y Ginoo. Hello. So therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So while buhi pa ta, kinalang may bawta sa kadaalan ito nga paglakaw, unsa ang kalubuton sa Diyos. Kay ang paglakaw manggod nga Kristohanon, kinahanglan na kay maayong salabutan o pag-isip o kuan kanang unsa nang wisdom sa Bisaya, kaalam. Hello, para ma-maximize nimo ang imong oras diri sa kalibutan. Okay? So, importante yung si San Pablo, know what the will of the Lord is.
Okay, kaya ang Kristohanon nga kinabuhi, dili man siya 100 meter das. Pagka born again mo, na imo kang anak sa Ginoo, that is the start of the journey. God will fill you with His joy, heavenly joy, and you will feel the first love sa Ginoo. But in the process, kay ang Kristohanon nga paglakaw, dili man 100 meter das, usahay mga luya ka. Hello? Luya nga physical nga kaluya, luya nga emotional, luya nga spiritual. Okay? So makaapekta di lang sa ato at tungkol sa uban. Pagkaroon luya ko physically. I thought physical ko pero karon lang pagmantana ko or maghan ako. Are you following me? Amen. So understand what the will of the Lord is. So si San Pablo, nag-exhort na to walk as wise. Okay? I-maximize na to. Kaya kanin din sa kalibutan na to, preparation na pag yun eh. Preparation for eternity. Balik-balik yun ako na. Ha? Itanan din eh, sa kalibutan. Pag ita'y madala. Okay? Naatay madala. Kalab. Pero dili na madala nimo ang imong title, dili nimo madala ang imong kwarta, dili nimo madala imong balay. Kung na kay madala, kalab. So, sa maong kuan, kani siya kong topic karon, niyon diha na the wise actively pursue and apply divine wisdom. So sa ang mga maalamon, maglakaw sila nga maalamon o na sila'y mga action dapat o mga attitude nga ipakita para mabuhat ni nila. Okay? So the wise actively pursue and apply divine wisdom through specific actions and attitude. Kung sama ni siya. Primero, seek wisdom from God. Mangayo kuno ka kaalam sa Ginoo. Now, listen carefully. Ay kakani siyang kaalam nga gikan sa Dios, mao ni mag-iya nato. Nay mga usahay mga panahon nga di ta kay bawo sa atong pagabuhaton. Labi na natay desisyon nga pagabuhaton. So niyo na Ginoo pangayo o kaalam niya. Because God is the source of wisdom. Niyon diya sa James 1:5. Niyon sa James 1:5. If any of you lacks wisdom, let him ask God. So kung wa kuno kay kulang ka sa kaalam sa maong sitwasyon, pangayo sa Diyos. Are you following me? Kay muhatag mo Ginoo nimo. Kay namo na sa iyang promise. Ninyo diya, who gives generously to all without reproach. So ang Ginoo muhatag nato kung mga kaalam. Dili kwarta, kaalam. Si Solomon, giingan siya sa Ginoo. Solomon, kay kato Solomon sa wala siya mo backslide. Bago siya nahimong hari. Nagampo siya. Sa pagampo niya, napakita niya ang Ginoo. Yun ang Ginoo niya. Solomon, kung sa imong gustong pangayoon ako. Si Solomon, wise yun siya kaayo. Wa siya ngay kwarta sa Ginoo. Ipangutan naman siya sa Diyos na sa ibang kuwanin mo, kaya akong hatang nimo, kwarta o kaalam? Hello? Kung pangutanon mo sa Ginoo karon, gusto niyang ihatag sa imo ha. Kung sa may imong gustong isulti sa Ginoo. Hello? Most probably kwarta.
Muingon niya ta nga, kanang kaalam, dili man nato na makahon. Pero ang kwarta, makakaon ta. Pero si Solomon kaya, gipili niya ang kaalam. Tungkol kay gipili ni Solomon ang kaalam or wisdom, niingon ng Diyos niya, si Solomon, ihatag na ko na ang kaalam kanang wisdom sa imuha. Kung wa pa ka mga kwarta, gawa sa kaalam, ihatag pag yun nako sa imuha, kwarta, wealth. Si Solomon, dato siya kaayo, maalamon siya kaayo, o mga tao sa tibok kalibutan during his time, moanto lang yun sa Israel para maminaw niya. Hello? Sa iyang mga kaalam. O sana ani, ang naminaw sa iya si Queen Esther. Queen Esther ba? Yeah, Queen Esther. Okay? Queen Esther ba? Ang naminaw sa ang ni Kuan? Katong di si Queen Esther. Sorry kayo. Tiguang lang yuta. The Queen of Sheba. Are you following me? The Queen of Sheba. Okay, gumayroon muna silang mga queen. Either Esther or Queen of Sheba. From Ethiopia. Okay? So, niadto yun si Queen of Sheba. O niadto siya. Nagdagil siya mga tatangan para lang maminaw ni Hari Solomon. So, ngayon si Santiago or si James na kung kulang ko nakakaalam, pangayo sa Diyos. Ngayon mga higayon igsoon nga nakay decision nga lisod-lisod, di ka kay balo, maglibog na ka, luhod ko na diha, o pangayo o wisdom sa Ginoo. Kay tagaan yun ka sa Ginoo. Naitagon na ko na lately, yung kay bawat sa akong buhaton. Nag-ampo ko, nangonsulta ko mga tao. So, natubag ang akong mga pangutana o nakadesisyon. Okay? So, this verse suggests that if someone feels they are lacking wisdom, they should not hesitate to ask God for it. Because God is portrayed as a generous provider, readily giving wisdom to anyone who seek it without fault finding. Ang sabi yung who seeks it without fault finding. Kung nangay ko wisdom sa Ginoo, ang Ginoo really mo hatag o dili manghita ang Ginoo fault sa imuha. Ari takatagaan kay badlungon ka. Hello. Kaya nangayo man ka og wisdom, tagaan ka sa Ginoo og wisdom. O kaalam. Because wisdom man God, dili na siya knowledge. Wisdom is the right application of knowledge. Mahimo nga, maalam, makuang ka, kanang kaibalo ka sa mga butang, ilokado ka, pero kulang ka sa kaalam. Brighto ka, pero wa kay wisdom. Okay, di ka katigo mo implement sa imong knowledge. Adi ka pong ka-wise. Hello. Ang Proverbs 9:10 nag-ingon diha, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, kanilang wisdom igsoon, makuha rin ni mo ni kung nakay kahadlok sa Diyos. Beginning the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Meaning, ang kahadlok nimo sa Ginoo, mo ni mag-introduce nimo nga tagaan ka sa Ginoo kaalam. So, starting point ra na, it's not the peak of it. Hello. So, ang fear of the Lord mo ni say foundational sa element of wisdom. Ang buutan ng pasabutan ng beginning of wisdom, ang the fear of the Lord, deep reverence for God, and understanding His nature, ultimately leading to true understanding. Okay? Deep reverence, madlukot ka sa Ginoo.
Siya naman lukon ka. Kada bang mga butang sa Ginoo ba? Mag-careful ka na di ka umis sa will sa Ginoo. Usay ko na to kay Kristohanon ta, we take it for granted. So, dili na lang ka maminaw. Hello? Pero ngayon rin nga, ang kahadlok sa Ginoo, mo na sinugdanan sa kaalam. So, which means, kung dili na ka mahadlokon sa Ginoo, ang paglakaw mo sa inis kalimutan, wala na po yung wisdom. Hello? Mga word ang imo mga decision. Ano man siya? Anong inaming niyang pagkuhan sa sitwasyon? Okay, matingala ka. Layo na kayo ang solusyon niya kaysa problema. Hello? Mao ni siya problema, pero ang nasiya una-una, lain. Saan man siya? Word man siya? Mao ni problema, mao ni iyang gusto. Dili makasolban sa problema. Are you following me? Na ay mga tao inana, isa sign niya kulang siya sa kahadlok sa Diyos. Ikalawa, okay? Nga mga specific action and attitude sa usa ka tao nga maalamon. Tanaw pag-ayo. Live righteously and humbly. Okay? Live righteously and humbly. I mean, magpuyo ka na matarong at tubangan sa Diyos. By the way, kita mga Kristohanon, matarong mata at tubangan sa Diyos. Kung Ginoong Hesus. Pero hindi ka magsalig sa kamatarong agikan sa Diyos. Kinahanglan mo buhat sa matarong. Hello? Just because you are righteous before God, mabuhat lang mo dili mga matarong. Atong mga pamaagi sa negosyo, itong kinabuhi, dili matarong, suuta ng mga illegal na mga butang, yan, mingon ka, luwas na bitaw ko. Pero ang atong kinabuhi di ay, grabe ta sa private life, sa marketplace. Okay? So, ngayon din si Santiago, si James, who among you is wise and understanding? Let him show his works by his good conduct. So, isa ka Kristohanon, yun siya, ay, born again ako, leader na ko sa simbahan na ako. Tanawa ako, nga ba kay good conduct? Kasagaran mo fail to sa love life o sa pag-manage sa atong kwarta. Hello? Ano lang tayo sa offering? Kaya ka na sa Bible, first fruits offering. Lahi na siya sa tithes and offering. Kanang first fruits, pag nagali kay kuhan, na kay pirmirong nadawat ni mga blessing ba? Whatever negosyo, imo nang ihatag sa Ginoo ang first fruits. Kung saan ang first fruits? Dili na siya 10%. 100% imong ihatag sa Ginoo. Hello? Suway ko ninyo ang kanang first fruits offering. Ginagawa na, practice na sa G12 ng mga simbahan. Okay? Kita nino ang mga mingkod nila dito, halunahan, katong nag-practice of first fruits offering. Okay? Pero dili sa to, listen galing even ang tithes and other offering. Are you following me? Okay. So, let him show his works by his good conduct in the meekness of wisdom. Okay? Good conduct and then mapa-ilubon. Okay? Dili manghambog, dili hambugiro. Na may iba mag-brag sila na, Kristohanon na to. Dili siya manghambog. Ano? Kaya kanang pagpanghambog, kontra yun na sa Ginoo. This verse emphasizes that true wisdom is not just about intellectual knowledge, but also about demonstrating a life characterized by humility and good actions. So, importante din siya ang ato pong
gentle and humble nga attitude. Okay? Maski nga naka sa puder nga taas, kinahanglan naatay humility, Kaya ang humility manggod, okay, and the fear of the Lord. Nana sa Bible, I think Proverbs 23 mas siguro na, or Proverbs 21, humility and the fear of the Lord leads to wealth, honor, and long life. Humility and the fear of the Lord leads to honor, wealth, and long life. Ano siya? Honor? So, ng wealth? Basta. Then, long life. Are you following me? Di ba mo na ikinahanglan, mo na itong gipangita? Okay? Sa Proverbs 11:2, opposite ni siya sa humility. Kaning pride. Hello. Ibutan niya, when pride comes, then comes disgrace. Kanang mga tao nga mga pasigabuhon, mga ambugiro. Okay? Imo nang tanaw, maabot ang panahon nga ma-disfavor yun na siya. Okay? Because God resists the proud. Hello? Ang kontra sa tao nga kuan, mapasigarbuhon, dili ko tao, kontra niya ang Diyos. Of course, kung ang Diyos ang imong kontra, pati na ang mga tao mo kontra nimo. Hello? Siya, when pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom. Okay? Kung ano na, this proverb highlights the contrast between pride and humility, emphasizing that pride leads to shame. Kung hambugiro ka, mapawawan yun ka. Ito na magpapawaw sa Ginoo nimo tungod sa imong pride. Dili na itago sa Ginoo, i-allow na sa Ginoo nga igawag-gayway na siya over the rooftop. Na sa Bible, over the rooftop. Meaning, i-announce na. I-allow sa Ginoo nga ma-announce ang pagpakaulaw nimo. Hello. While humility is the path to wisdom. Kanang mga arrogante, ni mapili na sila politika, mahuwawan yun na sila. Nga naman, ablihon mo itong mga baho nila, nga binuhatan sa Capitol o sa City Hall. Are you following me? Okay. Ngayon lang po nung moabli, dili po pareha niya. So, the first one, seek wisdom from God. Number 2, live righteously and humbly. And number 3, okay, prioritize wisdom over worldly gain. Sama ni po pasabutan eh. Proverbs 16 verse 16. How much better to get wisdom than gold? Iyon kuno mas payo pa kuno ang kaalam kaysa bulhawan. Kaysa wisdom, no? Makakita mo kag bulawan. Kaya kung bulawan tayo makita, wala kay wisdom, mahurot tagay na, hindi makawat ba? Are you following me? Amen. To get understanding is preferable to silver. So kanisa no, wisdom and understanding better than gold, better than silver. Okay? So i-prioritize na to get wisdom than worldly gain. Kung saan na example. Okay.
It is true nga mangita ta kwarta. Pero dapat kanang legal. Usahay, ang Ginoo mo intervene, labi na kanang gray area dito. Unya, mga mo ni mo na. Di na lang i-allow sa Ginoo. Kaya kung atong pagabuhaton, makasala ano kita. Hello. Kanang dito ang mga networking niya, ingon kuno nga mga maayo kuno, madato kuno ka, nga illegal di ay. Eh ba na kang illegal, kaya magsunod. Hello. Itong kapa. Kasagaran atong kapa, mga membro ato, mga Christian, mga pastor. Kaya ang nagtukod sa bato, pastor. Okay? Pagsugod nila, daghang yung naka-ginansya ka naman. Imagine mo, deposit mo po ang investment niya, matriple na yun after how many months? Isa may dili maanggan yung anak. Nagkadako. So, ang uban, ipusta, ni-invest, ang nahitabo, nagkapakapa sila. Okay? Katusanggol sa Maripan. Daghang mga pastor, ito ni pastor na to, ni sulod. Motor to. Hello? Ragi hapon, wala ka ko motor. Kay nasakpan sa gobyerno. Are you following me? So, it is true nga mangita tao kwarta, pero dili at the expense of breaking the word of God. Hello? Ningon si Ginoong Hesus, what is this profit a man if he gains the whole world and in the process loses his soul? Are you following me? Na yung mga pastor, magpastor toon, ang ilang ministry of picture and video. Hello? Magbuhat o project, papicturan, videohan, pada sa Amerika, mga i-support dito. It's not necessarily ministry yun. Ministry. Hello? Mura, tanaw sa kuan, sa kalibutan, uy, kuan ni siya, kanang legit ni siya. Pero ang motivation, dili pagtabang sa kabus. Gihimura ang kabus nga puhunan. Hello? Kay mga Amerikano, yung padami mo dito picture o video, lamin lang nagkasungit-sungit na diyang naong sa bata, muhatag na dito na. Are you following me? It is true na mutabang ta, pero ang motive na to must be pure to serve the Lord. Amen ba? Amen. So, priorities wisdom over worldly gain. Number 4, exercise discernment and self-control. Discernment. Proverbs 17:28 says, even a fool who keeps silent is considered wise when he closes his lips. He is deemed intelligent. Kung wise kuno ka, pilion ang imong mga ipanulti. Hello? Di magpataka o sulti. Are you following me? Kaya kung dili ko nakatabian, tayo, matanaw ka sa tao nga, intelihente ni siya. Pero may tao nga, grabe kayo ka. Sana. Baon. Okay? Okay, maritis. This verse highlights the wisdom in controlling one's words and suggests that sometimes remaining silent can be more effective than speaking, especially for those who prone to foolish talk. Ang uban mo nato, mga foolish talk nato.
nga dili makahataw makaglorify sa Ginoo. Okay? Yeah, makabos sa imong ego kay nang kuang ka pero dili malipay ang Ginoo. So, kinahanglan mo exercise ta og self-control o discernment. Okay? Which means, ang atong ipanulti, mo kuan sa ta mo ato sa pangutanon kung sulti taon sa epekto ngadto sa uban. Are you following me? Amen. Okay? That is becoming wise. Number 5. Learn from others. Seriously. And follow instruction. This is how to walk like a wise person, like the wise virgin. Learn from others and follow instruction. Proverbs 13:20, which states that whoever walks with the wise becomes wise. Kung makikuyo kuno ka o maalamon, mahimo sa kang maalamon. Now, Kristohano na ka, pero nagkuyo-kuyo kag mga kawatan, unsa kay may tabo nimo? Mahimo sa ka nga kawatan. Kristohano na ka, nga kuyo-kuyo kag mga kauban nga magsigig adtong disco. Unsa may tabo nimo? Matakdan ka, magdisko-disko sab ka. Kristohano na ka, unya mukuyog ka ng mga marites. Unsay may tabo nimo? Mahimo sab kang marites. Kristohano na ka niya. Sigag sugal. Wala, kaon sa man ni. Hello. Hello. Oh, wala nagikuan ni gado. Kakausa di ay. Hallelujah. Asar ako ato? So, we have to be careful kung kasi itong kuyog-kuyugan. Hello. Birds of the same feather are the same birds. They flock together. Are you following me? Amen. Baka baya, Kristohano na kanya, kuyog-kuyog ka ng mga palahubog. Kuyog ko nila kay i-witness na ko sila. Okay, rata, kung madala mo sila sa Ginoo. Ang question, baka ikaw may madala. Hello. Kaya ano nga may na magsugod sa kuyog-kuyog? Kana bitaw, mga adik, wala man na sila magsugod nga pagka-adik. Sugod naman na sila barkada-barkada. Hello. Huwag na inyo nga. Nandito sila ka-adik, nagtilaw-tilaw lang nga pirniro. In the process, sa ilang tilaw-tilaw, nahimong adik. Are you following me? Amen. Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools, kung kuyang nimo mga buwang-buwang, o mga tala-tala, you will suffer harm. Madaot yun ang imong kinabuhi. Hello. Proverbs 19:20.
Next slide, please. Listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Now listen carefully. Ngayon sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Kanina pa tayo. Obey the Lord and you will be established. Kinahalan mo, sunod ka sa Ginoo, ma-establish ang imong kinabuhi. But sa sunod na verse na sa 2 Chronicles 20:20, I may put it in the slides here. 2 Chronicles 20:20. Listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Or hear counsel and receive instruction that you may be wise in the latter end. Kanina versikulo, it encourages individuals to seek wisdom through guidance and learning from others, as this will lead to greater understanding and discernment in the future. Now, sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, okay, muna siya. Ang 2 Chronicles chapter 20 verse 20. And they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And they went out, and when they went out, Jehoshaphat stood and said, listen carefully, si Jehoshaphat was a king of Israel. And he said, Judah pala. Jehoshaphat said, hear me, Judah, and inhabitants of Israel. Believe in the Lord your God. Isa may nito o din yung sa Ginoo. Gamay ra? Ihan ito. Iba tayo, and you will be established. Pulo na sa Ginoo, ha? Nangitoo ka, nag-follow ka sa iyang word, you will be established. Meaning, kuha ka ng stable ang imong kinabuhi. Pero na other portion diyan na. Isa believe His prophets and you will succeed. Now most of us, gitagaan pag mga tao nga prophet na to. Di lang siguro prophet yun nga kanang na-give of prophecy, na yung mga tao sa itong kinabuhi nga gi-assign sa Ginoo nga mahimo na to prophet. Like for example, in the case of the family, the prophet is the husband to the wife, the father to the children, the parents to the children. Okay? In the case of the church, the pastor to the congregation. Are you following me? Amen. In the case of the workplace, the manager to the employees. In the case of the government, the leaders in the government to the citizenry. But basically, if you look at this one, these are related to spiritual thing. Okay, prophets. Yung mga prophets sa itong kinabuhi, maminaw ta. Because prophets lead to profit. Maminaw ka sa mga propita sa itong kinabuhi, magdala na siya ginansya. Are you following me? Now, listen carefully. Ang mga pastor, mga prophet na ninyo. Are you following me?
Usay ang mga pastor ng storya sa inyong directly sa inyong kinig. Labi nang makitaan nga nagpuyo tanga immoral or questionably nga pagka-Christian walk. Hello? Kung maminaw ka, mulambo ang imong kinabuhi. Kung di ka maminaw, kay masuko ka kay nga nang hilabot si pastor sa imong kinabuhi, hello, musangpot na nga instead of profit, dili profit, losses hinoon. Are you following me? Amen. Ako, nakakita na ko mga tao nga inana. Hello. Nga wa sila maminaw sa mga ipang-advise sa ilang pastor, mga ministro nila. Okay? Dili yun maayo ang ilang kahintang. Kaya naaman sa pulong sa Ginoo. Believe in the Lord your God and you will be established. Tama na tadiha. Pero na ay ibutan niya, believe His prophets and you will succeed. Are you following me? Amen. And that's why, labi na nakakay mga negosyo nga pagabuhaton, whoever is your prophet sa imong life, hala, konsultahan na sila. Okay? It encourages individuals to seek wisdom through guidance and learning from others. The Bible says, in the multitude of counselors, there is safety. Labi nang mo, sulta negosyo, pangonsulta sa niya tanawa ang kuan, paminawa ang naghatag ni mong advice. Hello. Kay katong nauna nimo, mas maalamon siya kaysa imuha in the area of kanang klase nga business. Hello. Imagine, kanang mga big corporation, before they go to into a project, mangutana na sila, mag-hire din na silang consultant. Na sila idea, pero mag-hire silang consultant to be sure na ilang idea ma-properly guided. The idea may be good, but there are people na makahatag idea on how to navigate your idea na mahimong successful. Kung hindi ka maminaw, dili ka ka-profit, losses ang mulabas. Are you following me? Amen. So it encourages individuals to seek wisdom through guidance and learning from others, and this will lead to greater understanding and discernment in the future. Okay? Kani mga advice. Or attend ka ng mga developmental seminar para mo level up ang imong ang imong status, leadership status nimo. Okay? Are you following me? Amen. So dili ka lang mag-permanente stagnant ang imong kinabuhi. Kay the more na naimaan sa imong nga input, the more man ka mo grow in wisdom. Are you following me? Amen. Ang ikanom, walking in wisdom through specific action and attitude, ikanom is can focus on eternal impact. Meaning, whatever we do, nagnegosyo ta, nang-empleyo ta, ang atong pagpang-empleyo o negosyo, ato na tan-awon on the overall desire sa Ginoo related sa iyang gingharian. Kay ang Ginoo naa siya command ng Diyos to all Christian. To all ha. Dili lang sa ako sa inyo ha. Okay? Kanang the Great Commission and the Great Commandment. Are you following me?
Amen. Proverbs 11:30, it says that the fruit of the righteous is a tree of life. Tree of life, ha? Tama lang ba niya? Pero naay sunod nga verse, he that winneth soul is wise. So, maski nag-negosyo ka, gamitin mong negosyo to expand the kingdom of God. Nawa kay sari-sari ron. So, make it your avenue nga you can share the gospel. Naka-school, making it an avenue that you can share the gospel. Hello? So whatever you do it is unto the Lord, knowing na kanang imong gipangbuhat is also a ministry unto the Lord. Are you following me? Huwag mo ko'y negosyo, pastoral, huwag po ko'y trabaho, nawa ko'y silingan. Hello? Make your silingan as your target in sharing the gospel. Kung lang balik-balik sa inyo ha, mamatay na lang siguro na imong silingan or loved ones ni mo, dili pa na makasuod sa gingharian sa Ginoo, kaya huwag ka magwali sa ilaha. Hello? Amen. Basically, baka ginibuhat ka sa Ginoo as a prophet to death. Are you following me? Amen. The fruit of the righteous is tree of life, and the he that winneth soul is wise. This verse emphasizes the positive impact of righteous living, stating that it yields benefits for oneself and others, much like a tree providing sustenance. It also highlights the wisdom of those who are able to influence others toward good, spiritual growth, and salvation. Ang commandment sa Ginoo sa tao is to rule and have dominion on earth. Muna yung primary mandate sa tao. To rule and have dominion on earth on the area of your domain or influence. Kaya in your area of domain and influence, anak ka mo succeed. Pero ang condition sa Ginoo na, if you are pursuing that, you have to stay in the presence of God, which is paradise. Hello? Kaya there is a presence of God, ang gusto sa Ginoo na ang tanang tao makaibalo niya. So i-balance nimo ang imong ministry diri o ang imong ministry diri. Are you following me? While nag-manicure ka niya, you keep on talking about the Lord. Na iban mga masahista, sige og masahe, sige po silang istorya bahin sa Ginoo. Mao na sa Manila, daghang kay mga artista nga na born again. Hello? Kaya mga Kristohano, nga mga masahista o mga kanang tigtuti ba? At tumudol nila. At tumudol ni Pani Serrano. While si Pani Serrano nagsigtuti nila, nagmanicure nila, nakashare si Pani Serrano sa gospel. So na-reach out ang daghang nga mga artista. Are you following me? Amen. O kung driver ka, hala, share sila sa gospel, driver. Kada mga driver, magtapok-tapok, wala sila. Are you following me? Okay? Kung karpintero ka, okay, gamita ang imong posisyon na makashare ka sa gospel. Kung na kay silingan, ala, do something of kindness. Padalhi o kuan ka ng mga pagkaon para maka-open door ka, maka-share ka sa gospel. Hello? Baka ba yung atong mga silingan, wala kay Bob Kristohanon ta? Hello? Mura rin mo kagparihan nila. Ito ka dito. Remember, ni Kuman ang Ginoo nato to be a wise virgin na naay extra oil. Okay? James 3:17.
Ibutang niya, Sir Adrian. James specifically describes the wisdom that comes from God from above, highlighting its characteristics. Mga siyang mga wisdom, magikan sa Ginoo ha. Purity, peace, gentleness, willingness to yield. Ano sa man yung willingness to yield? Diligin mo insist, para ka mo daog. Ipapaya na lang mo sa Ginoo. Na may uban, di papindi. Hello? Mercy, good fruits, impartiality, and sincerity. Kaya ba mo, may mga butang na gray area ang sa Bible. Ang sama ng gray area. Sample ha. Ayun, kaso ko kung ako i-isulti ninyo. Kanang gambling. Kaya uban na ba siguro na ito, nagtaya pa sa luto o sa big win. Hello? At pangutana ko ninyo, sa Ginoo na. Pure ba na? Peaceful ba na? Gentle ba na? Okay? Or baka ba yan? Dili na siya. In contrast with the wisdom that is earthly, which is often characterized by envy. Ang salang envy? Kanang kasina. Ang salang envy kasina? Nakisilingan ron. Makapalit sila Google TV. Magsilos ka. Uy, dapat kami po naaanak. Masuya ba ka ba? Masinahon. Hindi. Nakafeel ba ka na? Labi na pirmiro kuyo-kuyo gramo. Unya, katingalahan lang, nakatibis siya. O di ba ka, nakasakyanan siya? Hindi. Dapat ako sabda. Selfish ambition. Saan yung selfish ambition? Kanang, ang imong ambisyon sa kinabuhi, para rin sa imo ha. Walay para pang Ginoo. Huwag yun mo isukod surrender ang imong mga plano sa Ginoo. Selfish na siya. Kaya sa panahon niya, nanakay negosyo, biyaan mo ang Ginoo. Selfish na siya. Hello? Selfish ambition. Ang discord. Kung saan ang discord? Kani imong gibuhat, makapabungkag o usa ka organisasyon, usa ka pamilya, imbes mahimo kang peacemaker, parang naka sa trouble. Ikaw pa'y mag-una-una nga mabungkag ang usa ka organisasyon, usa ka pamilya. Hello. So this verse emphasizes that true wisdom is not just knowledge. Hello? But way of life that demonstrates love, compassion, and commitment to what is right. Okay? Way of life. So walk as a wise, like a wise virgin. Okay? Prepare. Okay? Kaya nino nagkuman na to, prepare to meet your God. Okay? Ang atong preparation is not every Sunday lang. Ang atong preparation is every day of our life. Amen ba? Amen. Maski hangak-hangak na kaniha, maski sakit na ilakaw, manglagoto ng imong tuhod, hala, continue what is right in the eyes of God. That is walking wisely. Okay? Redeeming the time. Kaya kanya itong oras, kaya itong panahon ba? Dili na nato na mabawi pa.
kung na-spend na nimo, na-spend na nimo. Are you following me? Amen. Okay. Kani pag-apil ng simbahan, it shows that you are wise. Pero dili lang taman ka sa simbahan. Are you following me? Amen. Kaya at the end of our life, wabot ng judgment time, pangutan-on ta sa Ginoo. Unsa may imong gibuhat sa akong pulong? Unsa may imong gibuhat sa akong mga talent o gifting na akong gihatag nimo? Unsa may imong gibuhat sa akong assignment nimo? Hello? Are you following me? Amen. Oh my goodness, in heaven there are what we call awards and rewards sa Ginoo. Kung sa kalibutan, ang kaning kalibutan mohatag nimo awards o rewards, na ay eternal rewards ang Diyos para kaniadto who are faithful and who walk as wise, like a wise virgin. Amen ba? Amen. Atong pagpakan ng Ginoo. Manindog pang tanan, akong gihangyo ang atong praise and worship you. Hallelujah. Walking in wisdom.